Part 124, Gretchen. Mga kakwento, sabi nila kapag ang tadhana ng gumawa ng paraan, kahit ang pinakamalalim na hukay ay hindi kayang itago ang katotohanan. Pero kasabay ng pag-ahon ng katotohanan yan ay ang pag-ahon din ng mga panganib na matagal lang nag-aabang sa dilim. Sa episode natin ngayon, tila bumuhos ang langit ng mga biyaya para sa ating bida na si Gretchen. Mula sa mga alahas na kumikinang, black card hanggang sa mga mansyong milyong-milyon ng halaga. Ang prinsesa ng mga Okamori ay unti-unti nang binabawi ang buhay na ninakaw sa kanya. Nakakatuwang isipin ang dating taga-bukid na minaliit ng marami, ngayoy pag-aagawan ng kalinga ng dalawang makapangyarihang pamilya. Ngunit hindi lahat natutuwa sa fairy tale na ito. Masisilayan natin ang tunay na kulay ni Bianca, isang maskarang tuluyan ng gatsala sa harap ni Grandma Hermania. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nabulag ng inggit. At habang abalang lahat sa pagdiriwang, si Demetrio ay hindi mapakali. Isang botones, isang pumutok na gulong at mga misteryosong matang nakamasid sa bawat galaw nila sa ospital. Sino ang nagnanais na burahin si Gretchen sa mundong ito? Bakit tila may mga humaharang sa bawat hakbang nila patungo sa kaligtasan? Sa gitna ng yaman at kapangyarihan, sapat nga ba ang proteksyon ni Demetrio para sa kanyang asawa at sa kanilang magiging anak? Huwag kukurap dahil ang bawat segundong lilipas ay punong-puno ng revelasyon at tensyon. Simulan na natin. Sa bawat pagsubok na ating hinaharap, madalas nating tinatanong, bakit ito nangyayari sa atin? Ngunit minsan ang sagot ay di matatagpuan sa kasalukuyan, kundi sa isang nakaraang pilit na ibinaon at kilalimutan. Magandang araw mga kakwento. Sa episode nating ito, masisilayan natin ang masuyong pag-aalaga ni Demetrio sa kanyang asawang si Gretchen. Matapos ang malagim na karanasan sa kamay ng mga Miranda, tila isang panaginip para kay Gretchen ang mapayapang sandali sa loob ng ospital. Pero sa likod ng mga matatamis ng ngiti at pangako ng proteksyon ni Demetrio, may isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Sino ang tunay na kalaban? Habang sinusuri ni Demetrio ang bawat botones at bakas ng salarin, hindi rin nagpapahinga ang mga taong nakapaligid sa kanila. Sa labas ng ospital, namumuo ang inggit at selos. Si Bianca na tila hindi matanggap ang unti-unting pag-angat ng katayuan ni Gretchen ay handang gumawa ng paraan para hindi mawala sa kanya ang pabor ng mga Okamori. At sa Villa Okamori, abala ang lahat sa paghahanda para sa pagbabalik ng prinsesa. Isang engranding selebrasyon ang pinaplano ni Grandma Hermania, ngunit kasabay ng pagbubukas ng pinto ng mansyon ay ang paghukay din sa mga sikretong matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa. Siya nga ba ang nawawalang si Helena? At hanggang kailan kayang panindigan ni Demetrio ang pangakong always and forever kung ang kalaban ay nasa paligid lang pala nila? Nako, abangan yan sa ating kwento. Simulan na po natin. Halos mag-iyakan na ang dalawang matanda habang nag-uusap, kaya naman napagpasya ni Arman na ayain na ang mga ito na uminom ng tsaa na inihanda ng kasambahay para sa kanila. Sumang-ayon naman si Sebastian para makapag-relax din sa Hermania, lalo pat halos wala tong tulog magmula nang mula si Gretchen hanggang sa matagpuan na ito. Pinayuhan niya rin ang ginang na alagaan ang sarili nito. Subalit paano naman makakapag-relax si Hermania ngayong sobrang saya niya? Pero sa kabilang banda, masaya din si Arman sa nakikita niyang sigla ng dalawang matanda. Mas mainam na nagbalik na ang apo ng mga ito dahil hindi na buong araw nakahilata si Grandma Hermania sa kama nito habang ang kanyang ama naman nabawasan ang kalungkutan sa mga mata nito. Oo nga pala, since nasa ospital si Gretchen, bakit hindi lang tayo magpunta doon para personal siyang bisitahin? Di naman siguro magagalit ang doktor, hindi ba? Suhestyon ni Arman. Walang pag-aalinlangan, tumango ang kanyang ama. Tama, magandang ideyang naisip mo, Arman. Di na rin ako makapaghintay na makita siya ulit. Dalhan natin siya ng mga masusustansyang pagkain. Agad na nagutos sa kasambahay si Hermania na sabihan ng chef na ng nourishing soup para kay Gretchen. Pagkatapos, nagtuloy-tuloy na sa pagkukwentuhan ang dalawang matanda. Panaka-naka din naman na sumasali sa usapan si Arman. Maganang nag-uusap ang tatlo tungkol kay Gretchen habang parang hangin na lang sa mga ito ang presensya ni Bianca. Hindi rin naman siya makasingit sa usapan at ibaling sa ibang bagay ang topic ng mga to dahil di naman siya pinapansin. At kapag nagpumilit siya baka mahalata na matanda ang motibo niya at magalito sa kanya.
Isa pa, mabait na apo ang pagkakakilala ni Hermione sa kanya. Kaya naman nang marinig niyang usapan ng mga ito, napupunta to kay Gretchen ay nagpresenta na rin siyang sumama. Natuwa naman si Hermione sa narinig niya kay Bianca. Oo nga naman, kung sasama ka siguro mas matutuwa si Gretchen. Magkasing edad lang kayo halos kaya makaka-relate kayo sa isa't isa. At ngayong nagbalik na siya, sana magkasundo kayong dalawa at maging matalik na magkaibigan. Magilaw na saan ng ginang. Tipid namang umiti si Bianca bago tumango. Huwag po kayo mag-alala, Grandma. I will become Gretchen's good friend. Napangiti naman si Arman habang umiinom ng tsaa. Sa pagkakaalala niya, si Bianca ang dahilan, kaya hindi agad nakakuha ng dubbing project si Gretchen. I would be very delighted to hear that my niece will have such a friend like you, Miss Bianca. Makahulugan niyang wika. Bahagya namang kinabahan si Bianca sa klase ng pananalita at titig ni Arman sa kanya, para bang iba ang pakiramdam niya. Subalit hindi siya nagpahalata at sumang-ayon na lang din sa sinabi nito. Kinabukasan, agad na nagpunta sa ospital sina Sebastian at Hermione kasama na sina Arman at Warren. Mismo na lumiban pa sa trabaho nito sa opisina para bumisita kay Gretchen. Kasalukuyan namang sinusubuan ni Demetrio si Gretchen habang kumakain ng agahan. Maayos naman na ang pakiramdam niya pero ayaw pa rin paawat ng lalaki. Kulang na lang hindi siya nito pakilusin. Pagkatapos niyang kumain ay sandaling nagpaalam sa Demetrio sa kanya na lalabas muna ito. Ilang sandali pa gulat siyang napatingin sa hamba ng pintuan na makita niya si Grandma Hermione. Napangiti siya at akmang bababa na sa hospital bed para salubungin ang ginang. Subalit, napakabilis lang nitong nakarating sa kanyang kama at pinigilan na siya sa pagbaba. Diyan ka lang sa kama mo, iha. Huwag ka munang magkikilos masyado at baka kumapano ka. Natataranta nitong wika. Napanguso naman siya. Wala na po akong sakit, Grandma. Katunayan po pwede na nga akong lumabas ng ospital eh. Kahit na, mahiga ka lang dyan at magpahinga. Umiiling nitong sambit. Agad na naupo si Hermione sa gilid ng kama ni Gretchen. Hindi niya kayang pigilan ang sarili niya na pagmasdan si Gretchen at hindi ihiwalay ang mga mata niya sa babae at kinailangan pa ng kasama nitong kasambahay na paalalahanan ng ginang tungkol sa pagkain na dala nila para kay Gretchen. Nagmamadali namang kinuha ni Hermione ang soup at nilahat kay Gretchen. Para sa ito, iha. Healthy itong chicken soup na ginawa namin para mas mabilis kang gumaling. Higupin mo ito habang mainit pa. Hindi pa naman nakakapagsimula si Gretchen sa pagtikim ng chicken soup nang maglahad si Hermione ng panibagong box at agad yung binuksan sa harapan ng babae. Nanlaki naman ang mga mata ni Gretchen na makitang puno yun ng iba't ibang diamond jewelry. Hindi ko alam kung anong hilig mo kaya binili ko ng isang set nito. Excited nitong wika at agad binigay kay Gretchen ang jewelry box bago naglabas sa isang black card at agad inilagay sa kanyang kamay. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Walang problema sa akin. Sagana sa perang pamilya natin, Gretchen, at ikaw ang apo ko, kaya para sa iyo yan. Nakatunga nga lang si Gretchen habang pinagmamasdan ng matandang babae. Daig pa nito si Doraemon at mukhang sobrang dami ng kayamanan nitong dala. Mabilis namang umiling si Gretchen at nagtangkang ibalik sa ginang ang card at alahas nitong dala. Sobrang mahal po ng mga yan, Grandma. Reklamo niya. Ano naman ngayon kung mahal? Para sa iyo yan, kaya tanggapin mo na. Anito at muli, tinulak pabalik sa kanya ang alahas at card. Sa pagkakataong yon, sumingit naman si Warren. Tama si Mommy, Gretchen. Para sa iyo yung alahas, kaya tanggapin mo na. Wala akong ideya sa mga ganyan dahil practical akong klase ng tao, kaya naman bibigyan na lang kita ng taklong luxury mansion. Nandito na mga property certificates at lahat ng to nakapangalan na sa'yo. Anito at agad binigay sa kanya isang makapal na black envelope. Lihim namang nagmamasid si Bianca sa mga nangyayari. Isa sa mga properties na binigay ni Warren kay Gretchen ay isang high-rise riverfront mansion na nasa gitna ng syudad. Kung di siya nagkakamali, nasa 100 million ang halaga ng bahay na yon. Kahit na mayaman ang pamilya nila, para sa kanila isang luxury house ang naturang property. Paano na lang kaya kung tatlo pa? Pwede nang mabuhay si Gretchen ang di magtatrabaho buong buhay niya. Nang makita niya ang pagngiti ni Gretchen, labis na kumulo ang kanyang dugo. Hindi deserve ng babae ang mga properties na yun. Ni hindi nga ito marunong mag-appreciate sa value ng mga binigay ng pamilyang Okomori dito. Napaka-ignorante. Napasulyap naman si Hermione kay Warren at masuyong napangiti. Maaasahan ka talaga, anak. Maraming salamat. Oo naman, Mom.
Siya ang nawawala mong apo, kaya nararapat lang na ibigay natin sa kanya ang mga bagay na deserve niya. Kapag nakalabas na siya ng ospital po, pwede na siyang mamili kung saan niya gustong tumira. Sagot ng lalaki. That's right. Anito bago ibinaling ang tingin kay Gretchen. Kaya wag mo na kaming tanggihan, Iha. Nais lang naman naming bumawi. Halos hindi naman makapagsalita si Gretchen. The feeling is overwhelming pero maiiyak siya sa concern at kabutihan na ipinakita ng pamilyang Okamori. At hindi lang si Warren at Grandma Hermania ang nagbigay sa kanya ng regalo, kundi maging si Grandpa Sebastian at Arman din. Ilang sandali pa, bumukas ang pintuan at pumasok na si Demetrio. Mabilis na nagliwanag ang mga mata ni Gretchen na parabang nakakita siya ng tagapagligtas niya. Demetrio? Himig pagsusumamo niya at inilibot ang tingin niya sa mga ibinibigay ng kanyang bisita sa kanya bago nagangat ng tingin sa kanyang asawa. At kahit walang ibang sinasabi si Gretchen, agad na nakuha ni Demetrio kung ano ang ibig sabihin nito. Sa mga mata pa lang nito, nagsusumigaw na ito na humingi ng saklolo sa kanya. Tiningnan ni Demetrio si Gretchen habang may nanunuksong ngiti sa gilid ng labi nito. These are the elder's gifts, wife. Bakit hindi mo na lang tanggapin? Baka mamaya magtampon lang ang mga yan sa'yo. Malambing niyang wika na may halong pang-aasar. He wanted to do this. Thanks towards his wife too, pero alam niya, tatanggihan siya nito. Pero ngayong ang mga matatanda na ang nagbibigay ng regalo, sigurado si Demetrio na mahihirapan ng asawa niya na ayawan ng mga ito. Lihim na sinamaan ang tingin ni Gretchen sa Demetrio. Plano niya itong hindi pansinin maya-maya kapag silang dalawa na lamang para makaganti siya sa pang-aasar nito sa kanya. Nahihirapan na nga siya sa sitwasyon niya, pinagtatawanan pa siya ng lalaki. Sa pagkakataong yon, dumating na rin si Marie sa loob ng silid ni Gretchen. Nang makita niya ang sitwasyon ay napangiti siya. Mukhang nauna na kayo ha? Aniya at lumapit na rin kay Gretchen. Ako naman, ito ang gusto kong ibigay sa'yo. Hinubad ni Marie ang kwintas na may jade pendant at sinuot sa mismong leeg ni Gretchen. This is my family's ancestral jade pendant. Mula pa yan sa kanununuan namin at ipinasa pa sa hanggang makarating sa akin. Ngayong asawa ka na ng apo ko, ibibigay ko na yan sa'yo. At ikaw na rin ang magbibigay niyan sa magiging manugang mo sa malayong hinaharap. Malambing na wika ni Marie. Napangiti si Hermania habang pinagmamasdan ang matalik niyang kaibigan at apo. Mukhang mas lalo pang nagiging malapit ang pamilya natin. Dapat dasalan pa natin ang ating pagtitipon sa hinaharap. Puno ng emosyon namang napatango si Marie. Noong maliit pa yang si Colin, madalas siyang nagpupunta sa inyo. Dumating pa ngang araw na nagkalaro pa silang dalawa ni Gretchen nung maliliit pa lamang sila. Sino bang mag-aakalang sila din palang magkakatuluyan sa hinaharap? Siguro nga nakatadhana talaga silang dalawa. Nais nang sumabog ng galit sa puso ni Bianca. Naikuyom niya ang kanyang kamao, tinignan na masama si Gretchen. Tadhana? Huh, that scheming country bumpkin woman. Nagingit-ngit niyang bulong. Subalit kahit may kahinaan lang ang boses ni Bianca, di naman yon nakaligtas sa pandinig ni Hermania na mabilis na palingon sa gawi ng dalaga. Ano yung sinabi mo, Bianca? Kunot noong tanong ng ginang. Kahit maingay sila, gawa ng masaya sila sa pagbabalik ni Helena, hindi talaga nakaligtas sa kanya ang sinabi ni Bianca at hindi talaga siya pwedeng magkamali. Nataranta naman si Bianca sa naging tanong ni Grandma Hermania. Hindi niya inaasahan na sa matanda na nitong edad, matalas pa rin ang pandinig ng ginang. Hilaw siyang ngumiti bago nagsalita. Wala po, Grandma. I am just happy about Helena's comeback. Pagsisinungaling niya. Sabalit imbes paniwalaan siya, mas lalo pang umasim ang ekspresyon ng mukha nito. Pero narinig ko ang lahat ngayon lang. And the purpose that I ask you is that I'm giving you a chance to be honest. Lumingon lahat sa kanya, dahilan kaya nangapal sa iya ang mukha ni Bianca. Grandma, nagkakamali po kayo. Enough. Kahit matanda na ako, hindi naman ako bingi. Akala ko mabait ka at masaya ka para sa akin dahil nagbalik ng apo ko pero hindi pala. Ito ang panahon para muli kaming magkasama at magkausap. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Kung hindi mo gusto ang nangyayari, tiisin mo. Pero kung ayaw mo talaga, pwede ka nang umalis. I am very disappointed in you, young woman. Hindi naman nagsalita ang lahat, pero batid na ni Arman ang tungkol sa bagay na ito. Kahit nga ang kumpanya nila, binantaan din ito kapag binigyan nila ng trabaho si Gretchen which she originally don't care.
Humugot ng hangin si Bianca para pagaanin ang tensyon sa paligid. Grandma, paniwalaan mo ko. Don't say anything and just leave. Your presence isn't welcome here. Singit ni Demetrio. Nang sabihin ni Demetrio ang mga katagang iyon, mabilis na nagpunta ang assistant ni Marie sa may pinto at binuksan yon para kay Bianca. At dahil hindi na nakayanan pa ng huli ang pagkapahiya, walang paalam niyang nilisan ang silid ni Gretchen. Habang naglalakad siya palayo, kuyom niya ang kanyang kamao. Kulang na nga lang dumugo ang labi niya, nakagat-kagat niya. Tuluyan na ngang nakuha ni Gretchen si Grandma Hermania mula sa kanya. Hindi ko inaasahan na ganong klaseng babae si Bianca. I thought she was nice. Nagkamali pala ako. Buntong hiningang sambit ni Hermania. Nanatili namang tahimik si Demetrio. Hindi na niya sinabi sa ginang na marami pang ginawa si Bianca kay Gretchen para sirain ang babae. Sa ngayon, tama na muna yon. Grandma Hermania already saw her true colors. Iniba na lang niyang usapan para malibang ang matatanda. Matapos makapagbigay ng regalo, nauna nang magpaalam ang mag-amang Isolde dahil may conference meeting pang hahabulin ang dalawa. Patapos na ang taon kaya't magiging abala na ang mga ito. Mabuti na lang at natapos na ni Gretchen ang daming project nito sa Isolde Pictures bago nangyari ang kidnapping incident. Makapagpahinga na ito ng maayos dahil wala na itong aalalahanin pa. Ang pelikula naman ni Bianca ay hindi pa natatapos ang shooting kaya hindi na kailangan pa ni Gretchen na pumasok sa eksena. Ingatan mong sarili mo, Gretchen. Magpahinga kang mabuti para mabilis ang pagiging paggaling mo. Kapag nakalabas ka na sa ospital, puntahan mo ako sa villa. Kayong dalawa ni Colin, hihintayin ko kayo. Mag-ilaw na saan ni Hermania. Huwag niyo rin kalilimutan na magpunta sa mansyon, Gretchen. Ang tagal kong hinintay na bisitahin mo ko. Singit naman ni Marie. At isa pa dapat, tito ng tawag mo kay Armand dahil anak siya ng lolo mo sa mother side mo. Dagdag pa ni Hermania. Nakangiting tumango si Gretchen pero maya-maya lang unti-unti yung mapalis nang mapansin niya na parang may nakatitig sa kanya. Pero matapos niyang ilinga ang tingin sa labas ng ospital, wala naman siyang nakitang kakaiba o baka nag-iiluson lang siya gawa ng nangyari sa kanya ng mga nakarang araw. Tanging ang dalawang magkaibigang matandang babae na lang ang naiwan sa loob ng silid ni Gretchen nang magpaalam ang ibang mga bisita ng babae. Tumunog ang cellphone ni Demetrio kaya't nagpaalam muna siya sandali na lalabas. Nang sagutin niya ang tawag, agad na umalingaw-ngaw ang masayang boses ni Jomar sa kabilang linya. Master Colin, nakakabilib talaga si Mrs. Yamoto. Totoo nga ang sinasabi niyang ibinenta niya si Gary sa mga sindikato. Na-track down na namin ang buyer at plano nilang dalhin ang bihag nila papuntang Myanmar. Nakaalis na ba sila ng Pilipinas? Opo, Master. Papunta na doon ang mga tao natin para harangin sila. Ilang sandali na lang maibabalik na natin siya sa Pilipinas at mapapanagot sa ginawa niya kay Mrs. Yamoto. Kulimlim ang titig ni Demetrio. Kung talagang naibenta ni Gretchen si Gary sa mga sindikato, ngayon sigurado na siya na wala ng kinalaman ng lalaki sa pagdala kay Gretchen sa tuktok ng bundok kung saan nila to natagpuan. Pero si Gary pa rin naman ang pasimuno ng kidnapping kaya tama lang ang nangyari dito. Dapat maturuan ng leksyon ng lalaki sa ginawa nito sa asawa niya. Hindi na sila kailangan pang harangin. Nangunot naman ang noon ni Jomar dahil sa pagtataka. Kung hindi po natin sila haharangin, ibig sabihin po ba, hayaan nyo na lang siyang makatakas? Kailan lang ba naging ganito kadaling kausap si Master Colin? Nanatiling nalilito si Jomar nang magsalitang muli si Master Colin. Dahil nakalabas na siya ng bansa, hindi niya na kailangan pang magpakapagod na habulin siya. Humanap kayo ng paraan para masabihan ng buyer na isang lalaki at hindi ang babaeng inaasahan nilang laman ng bag. Malaki pa ang oras para magbago sila ng ruta papuntang Thailand. Thailand? Bakit sa Thailand? Sandaling natigilan si Jomar bago niya nakuha kung ano ang mangyayari. Hindi niya tuloy maiwasang mapailing. Talagang napakalupit ni Master Colin. Agad namang sinunod ni Jomar ang nais ng kanyang boss. Nang mamatay ang tawag, napabuntong hininga na lang si Demetrio. Kahit mahuli nila si Gary, hindi yun nangangahulugan sa kaligtasan ni Gretchen. Wala pa rin siyang ideya kung sino ang kalaban nila, habang ang kabilang kampo ay malaya silang namamanmanan. Noong araw na natagpuan nila si Gretchen, agad nila itong dinala sa ospital pero nasa kalagitnaan sila ng daan na bigla na lang pumutok ang gulong na ambulansya.
Mabuti na lang at marami din sa tauhan niya nakasunod sa kanila, kaya agad nilang nailipat sa ibang sasakyan si Gretchen at nakarating pa rin sa ospital sa tamang oras. Tapos kahapon napansin nila may ilang nakakadudang mga tao sa loob at labas ng ospital na para bang palihim na nagmamasid, kaya naman agad siyang nagtawag na isang private investigator para mag-imbestiga. Kahapon lang nalaman nila, sinadyang maglagay ng tinik sa daan para pumutok ang gulong ng sasakyan nila. Kaya naman napagtanto niyang si Gretchen talaga ang target ng kalaban nila at hindi siya. May isang taong nais na mawala na sa mundong ito, ang asawa niya. Wala naman siyang naaalalang may matinding kalaban si Gretchen bukod kay Bianca. Simpleng tao lang ang asawa niya. Wala siyang buwis buhay na karibal. Pero sa nangyayari ngayon, parang natatanaw niya sa hindi sinasadya ay may naapakang ambisyon si Gretchen nang hindi nito sinasadya. Agad niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na palibutan ng buong ospital. Kailangan nilang maging mapagmatsyag sa bawat taong papasok at lalabas ng building. Akmang babalik na sana siya sa silid ni Gretchen nang bigla na lang humarang sa daraanan niya si Bianca. Nangunot ang kanyang noo. Akala niya umuwi ng babae matapos itong mapahiya kanina. It turns out she's still here and even approaching him. Colin? Humakbang ng 2 beses paatras si Demetrio para inayo ang sarili sa babae habang may malamig na ekspresyon ng kanyang mukha. Anong kailangan mo? Nahihiya namang nag-angat ng tingin si Bianca. Ba't pa pakiramdam ko nag-iba ka na, Colin? Hindi naman dating ganito ang trato mo sa akin. Tamad namang napabuntong hininga si Demetrio. Wala siyang ganang makipag-usap kay Bianca dahil puro kasinungalingan lang naman ang alam nito. Kung wala ka nang mahalagang sasabihin, aalis na ako. I am very busy to have a chit-chat with you, Bianca. Kailangan niya pang puntahan ng doktor dahil may mahalaga silang pag-uusapan tungkol sa kalagayan ni Bianca kaya't wala siyang panahon sa mga walang kwentang bagay na nais itong sabihin. Agad namang namula ang mga mata ni Bianca na nagbabadya ng mga luha. Huwag ka munang umalis, Colin. Then talk. Naparunok si Bianca bago siya muling nagsalita. Gusto ko lang naman itanong kung naniniwala ka ba talaga na si Gretchen at si Helena ay iisa? Does it really matter? Even if she's Helena Okomori or not, one thing for sure is that she is my wife. Wala pa sa isip niya na kumpirmahin na si Helena nga si Gretchen, lalo pat kung ang pagkakakilala nito ang magdadala ng kapahamakan sa buhay ng mag-ina niya. Then Gretchen will stay as Gretchen Miranda for the rest of their lives. Isang kabanata na puno ng ningning, ngunit nababalot din ng matinding panganib. Dito muna nagtatapos ang ating episode sa araw na ito. Saksi tayo sa pagbuhos ng pagmamahal para kay Gretchen, mga mansyon, alahas, at ang mahalagang ancestral jade pendant na simbolo ng pagtanggap sa kanya bilang bahagi ng pamilya. Nakita rin natin ang tuluyang pagkalaglag ng maskara ni Bianca, isang mahalagang paalala na sa harap ng tunay na pagmamahal at katotohanan, ang pagbabalat kayo ay hindi kailanman magtatagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman, nananatili ang malamig na banta sa buhay ni Gretchen. Ang mga tinik sa daan at mga matang nakamasid sa ospital ay patunay na hindi pa tapos ang laban. Tama ang desisyon ni Demetrio, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa anumang titulo o pangalan. Dahil ano nga bang silbi ng pagiging isang Okomori kung ang kapalit nito ay ang kapahamakan ng iyong buhay? Ang aral na makukuha natin dito. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa black card o mga mansyong nakapangalan sa iyo, kundi sa mga taong handang tumayo bilang iyong kalasag sa oras ng panganib. Tinuturo rin sa atin ni Demetrio na ang paghihigante hindi kailangan maging maingay. Minsan ang paghayaan sa masasamang tao na anihin ang sarili nilang karma, gaya ng sinabit ni Gary ay sapat na. Sinong utak sa likod ng mga pagtatangka sa buhay ni Gretchen? Bakit tila takot silang maging ganap na Okomori ang ating bida? At hanggang kailan kayo magtiis ni Bianca bago siya muling gumawa ng hakbang na ikapapahamak ng lahat? Abangan ang susunod na kapanapanabik na bahagi. Muli, ito ang inyong narrator nagpapaalala sa inyo. Ang katotohanan ay parang ginto. Dumaan man sa matinding apoy, lilitaw at lilitaw pa rin ang tunay nitong kinang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay.